sa utak ninyo. Nako, lagot. Galit na si Tatay Diggs. Panoorin natin yung video na yan. Baliktanaw po natin ang sinabi po niya na talagang marami po tayong matutunan dito. At iba po ang tatak Duterte talaga. Eto, panoorin natin. On other places, asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered yan dito ngayon all over the nation. Ang problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero sisikapin ko na lang na mapaligaya ako na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Sana yung sana yung ano ko. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako. Na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng siyudad ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako. Paano tayo mamatay niyan kung buyag-buyag kayo dyan? Well, anyway, gano'n yung ano ko. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon. A constitution is supposed to be permanent. It is more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o barangay resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo masyado ang konstitusyon. Why? Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, na maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan kami sa Mindanao. Mayaman man kami doon sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development malawak. So maraming pera ang gobyerno nakukuha doon. So we can survive. Sabi nga nila, hiwalay, of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danau ang tatay ko. Nanay ko, Mindanawan. May konting, ako, Moro blood. But yet, I said, I'm forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Yan ang sinasabi ko. Huwag lang ninyong galawin ang Pilipino. Huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino. Wala tayong problema. But once you start to magkakadimperensiya talaga tayo. Para Mindanao, lumilipad ako kung saan. At nagrarally naman kami sana sa mga lugar. Mind you, except for Cebu, and of course Davao, dito pa ba nakakuha ng permit. Although, ni-revoke kasi sa Freedom Park man sana tayo.
Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park, where we are supposed to air our view, our sentiments, anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. Yan sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park gisirhan. Ano? Sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never did it. Even go. Sinong gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, PDP noon, election. Gamitin ninyo. Huwag nang permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? This is a public place. Hindi ito may-ari ng syudad. Hindi ito may-ari ng tao. Ang may-ari nito ang buong Pilipinas. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahalan dahil isang lahi ka, magkamukha tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, galing ka bang hulo, meron man dito, marami man silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Malay tayo, Malay race. Kaya lang, sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit nito, pumunta sila dito, ayaw ko namang, and they stayed here for 400 years. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin ng mga banyaga. Pagkatapos ng Espanyol, pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang hukayin, kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war, hindi man sana tayo kasali sa gira na yun. Ay, hindi yung mga Amerikano Nandiyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan-saan sila naglalagay ng harap ng China si EDCAP basa. Alam mo, pag nagkagirap, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, kasi ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya, hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga... May anak ako na American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at, mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asya. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. Alam nyo, sa totoo lang, marami po ngayon na nananawagan na ibalik yung Duterte. Gusto ibalik yung kamay na bakal kasi marami na pong gumagamit ngayon ng pulburon at hindi na po talaga sila takot. Huwag na nating lukuhin po yung mga sarili po natin. Alam natin ang nangyari ngayon kumpara natin noon. Ngayon po, hindi na sila takot. Harap-harapan na. Sa ibang lugar, harap-harapan na talaga. Lantaran na yung pagbebenta ng pulburon. Balita ko, mura na daw ngayon kaysa noon. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, o anong nangyari? Takot magbenta, takot bumili. Kaya nangyari, mahal ang presyo. 'Di ba? May mga nagsabi na gusto nilang ibalik, nagmamakaawa kasi iba na ngayon. Talagang iba na sa totoo lang si Abalos nga nadulas nga diyan nung nagsalita kay Boss Toyo.
Kung napanood nyo yan, tungkol sa dami ng mga nahuli o kumpara noon tsaka ngayon sa dami ng nakasuhan tungkol sa pulburon. Ganito kasi yan, doon sa mga gustong maibalik si dating Pangulong Duterte. Para sa akin, wag na. At least, alam na natin kung ano yung tama o mali. Alam na natin kung ano yung paraan para mahinto po yung pulburon na yan. Nagkamali lang po ang karamihan dahil yung pinili ay akala ipagpatuloy yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte pero baliktad ang nangyari. Kaya maraming nagalit, parami ng parami hanggang tumatagal. Kalain mo 2 taon pa lang ang dami nang nag-withdraw to support. Yung trust rating, ang laki ng kaibahan ikumpara mo sa dating Pangulo. Natural po yan, merong ayaw, merong gusto, pero sa dami ng nagawa, ang layo. 'Di ba? Sa dami ng mga nagawang hindi mo makakalimutan, lalo na yung build. Tsaka yung yung pumunta ako diyan sa Dolomite Beach. Mukhang napabayaan. Kasi ganito yan. Dati pag bumagyo, may basura pero hindi ganun karami. Ngayon, pag bumagyo, grabe ang basura diyan sa Dolomite Beach. Ibig sabihin, kung saan nanggaling yung basura na yan, ay talagang napabayaan. Hindi naman na yung Dolomite Beach po yung maraming basura diyan. Kung saan nanggaling. Dati, pag bumagyo, may basura, hindi naman nawawala yan, pero hindi ganun karami. Ibig sabihin, yung pinanggalingan ay talagang nalilinis, hindi lang nape-perfect. Ngayon, sobra. Punong-puno sa Dolomite Beach pag bumagyo. Lumala yung basura natin. Isa din yan, ikumpara natin. Daming basura, kahit kapitbahay natin makikita niya. Hindi na kasi mahigpit. Iba na kasi, hindi na mahigpit. Hindi na takot gumawa ng kalokohan yung iba. Hindi na takot. Makikita nyo naman. Huwag na tayong maglokohan. Makikita po natin yung kaibahan. At hindi lang yan. Dumaan pa yung pandemic. Kung hindi ba si dating Pangulong Duterte ang Pangulo nung panahon ng pandemic, sa tingin nyo nakasurvive tayo? Mag-aaya tayo dyan sa ibang bansa na nabalitaan natin na talagang bumagsak. Di ba? Siguro, sana merong isang pangulo sa susunod, tangkapin na lang natin kasi pinili po natin yung administrasyon ngayon, yung pangulo ngayon, tayo po ang pumili dyan. Sa susunod, alam na natin kung paano pumili ng pangulo. Isang Duterte din ba? Wag na si Tatay Digong. Duterte din ba? Kayo, comment down below. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.